Okay mga kababayan, pag-usapan naman po natin itong si Tatay Digong. Di ba, nakita po natin na hanggang ngayon itong si Rodrigo Roa Duterte, lagi pa rin kasama dun sa mga ginagawa nila na pag-iikot-ikot, ginagawa nila na paninira sa gobyerno, ginagawa nila na parang si Tatay Digong pa rin ang kanilang pronta o ang kanilang front sa mga maisog rally nila. Mga kababayan, sa totoo lang naaawa na ako dito sa matanda. 'Di ba? Sobrang ginakarma na si Digong ng husto. Bakit kanyo? Aba, akalain mo mga kababayan, hindi na naawa yung mga mga followers niya na nanggagamit lamang dito kay Digong. Kita nyo na halos hindi na makalakad mga kababayan. Nanginginig na itong si Digong, pero grabe pa rin ang panggagamit sa kanya. O, tingnan nyo to. Oy, Didi, sabi ko sa'yo, hindi mo mag-inom ng marami. Saan ka pala napalaklak? Ay, doon lang ako napainom. Doon kay kumpare, daw, napainom ay pagpasensya niya na ako. May bad doon sa mga kababayan. Tama po kayo. Doon sa nabanggit ko kasi yung hindi na pumapasok. Medyo nalito lang ako kanina kasi nga sinasabi sa akin ng mga kababayan natin dyan sa Tarlac, mga kakilala ko to personal, na hindi na nga daw pumapasok. Oo, tama po kayo. Yun mismo kasi yung sinabi sa akin. Nakalimutan ko, hindi na pala pumapasok dahil suspendido. Pero ang gusto nilang palabasin doon hindi na po nila nakikita doon sa labas ng kanilang bakuran. Okay? Ulitin natin yung kay Tatay Diggs. Oy, Didi, sabi ko sa'yo, hindi mo mag-inom ng marami. Saan ka pala napalaklak? Ay, doon lang ako napainom. Grabe parang lasing. Di ba kawawa mga kababayan? Kita nyo, halos hindi niya na mailakad yung sarili niya. Doon kay kumpare. Parang stroke na ata tong si Digong mga kababayan, hinihilan niya na yung isang paa niya, yung kanang bahagi ng kanyang katawan. Daw? Napainom ay pagpasensya niya na ako. Talaga ay naparami ang alang inom ay parang nakainom no? Pero yun na nga sorry. Hello. Yun na nga mga kababayan, nakakaawa itong si Digong Duterte na pinipilit pa rin. Dapat kung ako dito sa mga anak nito, Sara Duterte, Pulong, kaysa kayo ay inuunan ninyo yung inyong pangangandidato, 'di ba? Pangangampanya sa pagtakbo sa 2025. Unahin niyo muna yung tatay ninyo. Tingnan niyo nga yung tatay niyo. Yari ka! 'Di ba? Hindi na makalakad. What the fuck? Gamit na sa mga rally. Gamit na gamit dito sa Maisog. Pero mga kababayan, hindi niyo ba naiisip? Kayo mga vloggers kayo, kala ko ba mahal nyo si Digong? Diba? Kala ko ba pinagtatanggol nyo si Digong? Anak ng tipaklong, parang gusto nyo lang kumita ng pera. Bahala na mapahamak si Digong. Diba? Dito mga kababayan, kung hindi ito alalayan, tutumba na to Tabi niyang daan. Oh. Ay, panalay. Dandahan at hindi magandang pagkakado. Yung lakad akala mo, daig palasing Pero tingin ko slightly stroke, mga kababayan. Yung kabilang side ng kanyang paa, nakita nyo po, ay binubuhat na. 'Di ba? Hinahatak. So parang tingin ko stroke talaga tong si Digong. Pero maawa naman kayo, Diyos mio. Para lang magkaroon kayo ng views. Para lang magkaroon kayo, makahata kayo ng tao, itong si Digong, ginakawawa nyo. Maawa naman kayo dito. Kukunin pa ng ICC to, maawa kayo. Kukunin pa ng ICC to
Tapos ginaganito nyo, palakasin nyo muna ng konti. Para pag kinuha ng ICC to, magawa niya yung sinasabi niya na siya ay mambabaril. Di ba? Para magawa niya yung sinasabi niya, nararatrat niya daw yung ICC na manghuhuli sa kanya. Kasi kung ganitong style nito ni Digong, palagay niya paano makakahawak ng baril to, baka hindi makatama to. Di ba? Sabi ni Sir Anthony Lim, what more kung naka-wheelchair na yan? Ako, tingin ko talaga karma na to eh. Kaya lang mga kababayan, sa totoo lang, sana naman mga Duterte, mga anak ni Digong, mga vloggers na concerned daw di umano kay Digong. Pagpahingahin nyo ng konti si Digong. I-ready nyo sa ICC para pwede siyang bumakbak. Ano na to eh, parang alam nyo nung nakita ko yung ano, di ba sabi niya babariling niya daw yung mga ICC? Parang napanood ko to yung Mista eh. Yung meron doon isang karakter mga kababayan na naglalakad na ano na eh. Kumbaga may tama na sa paa, may tama na sa kamay, may tama na sa katawan, nakaliyad na, bumabaril pa. Di ba? Ay hindi mga kababayan. Ako, naniniwala na ito ay ano lang, naniniwala na totoo talaga, na talagang mahinang-mahina na si Digong. Kung titignan nyo po yung kanyang mukha, kaya nga matagal tong nawala eh, di ba? Sabi ng iba nagpagamot daw sa Europe, pero sabi ng iba nagpagamot daw sa Singapore. Tapos sabi niya, dito sa Singapore, maraming mga aparato, maraming gamot, magagaling sila. Kaya lang, wala akong pera. Diba? Sabi niya, wala akong pera. Wala akong pampagamot. Hindi ko kaya. Anak ka ng tipaklong, nagpaawa-awa pa epek. Wala daw siyang pera. Samantalang yung kanyang, ano tawag doon, yung kanyang motor na malapad. Diba? Magkano na yon? Oh. Pinagluloko tayo ni Digong eh. Ma'am Brenda Decano watching while working. Good morning mga kago. Thank you so much po for sharing your blessing, Mama Brenda Decano. Naawa talaga ako kay Digong mga kababayan. Grabe talaga oh. Oy, Didi, sabi ko sa'yo, hindi mo mag-inom ng marami. Saan ka pala napalaklak? Ay, doon lang. Ako Hindi naman yan lasing. Hindi naman yan lasing. Kaya lang, mga kababayan, matutumba na eh. Alam nyo, simple lang ito. Pag nakita nyo to si Digong, diba, halimbawa, tayo, mga inis na inis tayo kay Digong. Huwag nyo nang susuntukin. Diba, pitikin nyo na lang ng konti yung paa. Tutumba na to. Babagsak talaga to. painom. Doon Oh? kay kumpare, yung ano daw, na painom ay pagpasensya niya na abot. Talaga. Sabi ni Mary Ann Gimon, baka baliktad pa ang baril. Kaya nga eh. Maganda nga yun. Pag pinaputok niya yung baliktad na baril, sa kanya puputok mga kababayan para end na, di ba? Para wala nang ano, wala nang epal dito sa Pilipinas. Na parami nga lang inom ay tabi niyang daan. Nahihilo ata to mga kababayan eh. Nahihilo kasi yung daan hindi diretso, hindi patag. Panalay. Parang lasing na hindi nag-iwan ng ng panglakad pa uwi. Nung nakita ko to, sabi ko, tinatawanan ko pero naaawa talaga ako eh. Kasi mismo yung mga anak, wala dito eh, mga kababayan. 'Di ba? Kung ikaw, talagang meron kang concern sa tatay mo, dapat pinipigilan nyo na siya na sumama sa mga ganitong rally.
Dandahan at No? hindi magandang pagkakagawa na rin daan Oh? aray. Para talagang lasing mga kababayan. Parang lasing na naghahamon ng away eh. Kinakaladkad yung isang pa. Hindi ko alam kung stroke to kasi wala naman inilalabas na balita kung ano talaga yung sakit nitong si Digong. Kasi tinatago po nila. Pinagtatakpan kung ano talaga. Kasi ayaw nila na mabukulan sila na itong si Digong wala ng pag-asa talaga. Diba? Sabi ni Gemma Ramirez, natatawa ako sa voice over. Oy, Didi, sabi ko sa'yo, hindi mo mag-inom ng marami. Saan ka pa napalaklak? Ay, doon lang ako napainom. Doon kay kumpare, yung ano doon. Napainom ay pagpasensya niya na ako. Talaga ay naparami ang alang inom ay nakay tabi niyang daan ay panalay. Hindi, sa totoo lang dapat ito nagpapahinga na talaga. Matinda na to eh. Di ba? Sabi ko nga sa mga DDS, anak kayo ng tinapa, pagpahingahin nyo na si Digong. Tawa kayo ng tawa dyan. Content kayo ng content. Nandito na si Tatay. Kasi sa kanila mga thumbnail, oh. Andito na si Tatay Digong. Diba? Magsasalita na. Ganito, ganyan. Ang gaganda ng mga thumbnail, mga kababayan. Libo-libo yung views. Tapos, hindi man lang sila naaawa dito kay Digong. Talagang kalahati na lang yung gumagalaw. Dinaig pa nito yung lasing na na-stroke eh. Parang, di ba? Hindi natin sa pinagtatawanan, mga kababayan. Dinadaan lang natin sa biro. Kasi kumbaga itong si Digong, sa akin naman deserve niya siguro yung ganyan eh. Humaba pa yung buhay niya, makita natin siya na naghihirap ng ganito. 'Di ba? Kung hindi man makamtan ng mga biniktima niya ng war on drugs o tinatawag mo natin na extrajudicial killings, at least, 'di ba, dito pa lang sa lupa, pinarurusahan na siya habang buhay pa. 'Di ba? Oh? Dandahan at hindi magandang pagkakagawa na rin daan aray. Wala na. Mga kababayan, talagang katapusan na. Hindi na dapat ito si Digong pinalalabas ng bahay. Nako naman, maawa naman kayo dito. Pinagkakakitaan lang ng mga vloggers, pinagkakakitaan lang ng mga koalisyon, pinagkakakitaan lang ng mga party list, pinagkakakitaan lang ng mga, ano yun, yung tops, mga kababayan. Di ba, gamit na gamit nila si Digong. Sa totoo lang eh, gamit na gamit nila si Digong. Pinakikinabangan nila kasi habang may mga tao na nagpapadala sa kanila, kasi ngayon iba na ang labanan eh. Naubos na siguro yung kanilang kwarta. Sa dami ba naman ng maisog rally na kanilang pinupuntahan, naubos na ata kaya ngayon nanghihingi na sila ng palimos. Sabi ni Gemma Ramirez, yan ata ang last appearance sa rally na biglang nawala. Ano to eh, kailan lang to? Nung nakaraang araw lang, mga kababayan? Kailan lang ito? Trending na trending ito sa Twitter, kahit sa TikTok eh. Kahit sino naman talaga makikita at mapapansin. Kawawa na yung matanda eh. Tapos papapuntahin mo pa sa mga rally. Ito namang mga anak, mga hinayupak, wala atang concern sa tatay nila. Gusto na atang mamatay ng mabilis. Ito nga yung sinasabi ko, Ma'am Allen Arcenas. Diba, tatakbo pa bilang senador. Baka mamaya magaya din ito dun sa mga iba na habang naka-duty, doon pa mamatay. 'Di ba? Baka mamaya habang naka-duty to, senador, nanalo dahil marami pa ring uto-uto. 'Di ba? Doon namatay, magiging bayani pa to. Mahirap na. What the fuck? Tatakbo senador no? Hindi na nga makalakad, mga kababayan. At saka tatakbo pang senador. Samantalang noong ang kongreso ito, wala nang ginawa sa kongres kung hindi manood ng TV, pumunta sa SM.
Diyos mio. Wala talagang awa. Napapansin natin yung mga alipores ni Duterte. Talagang pera-pera lang, views lang, di ba? Diyos ko, kawawa. O ito naman mga kababayan, pag-usapan naman natin ito ngayon.